is na issue ni Attorney Jess Falces na nanalo hindi ka nga nakaupo bilang bilang nominee kasi minaniobra mo, parang minaniobra mo yung nalagay COMELEC commissioner ka pa na noon, hindi ka pa pwedeng malagay sa nominee. Yun, inungkat ni Falces yun. Kumbaga hindi yung issue ng pagiging commencement speaker mga graduations ang dinalang issue ni Falces, kundi yung issue kay Guanzon na hindi siya nakaupo bilang congresswoman ng party list. Oh. Kaya yun yung yan yung dinalang issue ni Jess Falces. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito. Ano ba naman tong bangayan ni Attorney Jess Falces at saka ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon? Parang nagkakapersonalan na tong dalawa na to eh. Parang nagkakapersonalan na. Ang alam ko, may post kasi si Jess Falces. Naimbitahan na daw ba sa ano yun? Yung mga ito daw bang ito. Maging commencement speaker ang mga sila Sara, sila naimbitahan na daw ba? Kasi kung hindi, di ibig sabihin, kasi kapag ganun, kagalang-galang ka, nirerespeto ka kapag inimbitahan ka na maging speaker sa mga commencement exercises ng mga universities, colleges. Ay sumagot si alam naman natin si Guanzon, ito? Talagang pinagtatanggol na nito si Sara eh. Galit na galit ito sa Marcos. Ngayon, sinagot niya si Falces. Sino ba itong ambisyusong Falces? I was commencement speaker of the UP School of Economics. Ikaw, saan ka nag-commencement speaker? Sagutin mo ako dito. Cornel ka. You lying son of a man or. Ano yan? Pinagmalaki ni Guanzon na siya daw naging commencement speaker sa UP School of Economics. Ngayon, pinapasa niya ngayon kay Attorney Jess Falces. Saan daw ba naging commencement speaker si Attorney Jess Falces? May sagot na dito si Attorney Jess Falces hindi ko lang pero ang laman nun ganito. Hindi naman sinabi ni Jess Falces na naging speaker na siya sa commencement exercises. Sa halip, iniba niya yung issue. Dinala niya yung issue kay Guanzon, yung tungkol sa Duterte, yung P3PWD. Di ba nung 2022 elections, nanalo yung P3PWD party list. Yung party list ni Guanzon. Pero hindi nakaupo si Guanzon. Kasi talagang hindi siya tinantanan ni Topacio at saka ni Cardema. Ang issue doon, yung kanyang pagiging nominee. Kasi, nung nag-apply, siyempre October 2021 yung pag-submit ng mga nominees ng mga party lists. Ngayon, nung October 2021 na filing, hindi siyempre kasama ang pangalan ni Rowena Guanzon kasi nung time na yan, COMELEC commissioner pa siya eh. Natapos yung term niya sa COMELEC bilang commissioner, yung 7 years na February 2022. So pagkatapos lang niya ng niya sa COMELEC, nangampanya na siya sa P3PWD. Sa katunayan, nung elections ng 2022, lagi siyang nagsasalita sa mga rallies ni BP Leni kasi Leni siya sa president eh. Habang pinopromote niya rin yung P3PWD.
ay binutuhan ng mga kakampings yung yung P3PWD, nanalo yun. Nanalo yun. Yung Bunyog nga, hindi nanalo. Yung P3PWD, nanalo yun. Kasi binigyan ng privilege si Guanzon magsalita sa mga rallies ng kakampings. Kasama, gayon din yung agree. Yan yung dalawang mga party list na medyo napaboran ng kakampings doon eh. Talagang yun. Kaya nanalo yung dalawa na yun. Anyway, yun yung nire-raise na issue ni Attorney Jess Falces na nanalo hindi ka nga nakaupo bilang bilang nominee kasi minaniobra mo, parang minaniobra mo yung nalagay COMELEC commissioner ka pa na noon, hindi ka pa pwedeng malagay sa nominee. Yun, inungkat ni Falces yun. Kumbaga hindi yung issue ng pagiging commencement speaker sa mga mga graduations ang dinalang issue ni Falces, kundi yung issue kay Guanzon na hindi siya nakaupo bilang congresswoman ng party list. Kaya yun yung yan yung dinalang issue ni Jess Falces kay Rowena Guanzon. Kaya nag-iinitan yung dalawa. Ang alam ko ngayon, may latest pang post na naman si Falces, si Attorney Jess Falces, kaya ka hindi na binuto ng mga kakampings itong 2025. Kasi Duterte na nga si Guanzon. Kaya kakainitan yung dalawa. Pero sa totoo, naman talaga, noong 2022, binutuhan ng mga kakampings yung P3PWD. Pero nitong 2025, hindi na. Kasi si Guanzon, sinasabi ni Guanzon, hindi siya DDS. Pero malinaw, talagang niya, anti-Marcos, lalo na kay Romualdez. Talagang mainit ang dugo ni Guanzon kay Romualdez. Tapos may counter na naman si Guanzon. Linabas ni Guanzon yung tungkol kay Chris Aquino. Yung Supreme Court case ni Tony Jess Falces. Kaya labasan sila ngayon ng labasan sila ng baho ngayon. Si Attorney Jess Falces, si Guanzon. Gawa natin kung saan patungo tong bangayan ng dalawang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.